Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikasyam na araw ng Lubina para sa kapistahan ng Medalya Milagrosa. Isama po natin sa ating panalangin ang paggaling nila Apolonio Arnold Magtoto, Luis Bidinda Witness, Ginalin Sikar, Gerardo Villagroa. At para sa mga kaluluwa nila, Dolores, Grupo Junior Senior, Gloria, Dacrosa, Jose, Jenny, Cesar, Andy, Almeda, Felisa, Celsa, Efren, Romualdo, Estrella, Paulino, Atonina, Raul, Glorian, Paula, Eric, Julie, Valentina, Gerardo Junior Jr., Rosie Edward, at Robert Edward. Bilang simula po ng ating pagdiriwang ng sitayo po ng lahat. Sa ngalan ng Ama at Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumayo ang Panginoon. At sumayin. Mga kapatid, kasabay ng huling araw ng ating Panginoon, ngayon ay Biyernes sa huling linggo sa karaniwang panahon. At upang maging marapat dapat tayong gumanap sa pagdiriwang na ito, manahimik tayo sa mandali at suriin natin ang ating mga sarili kung kailan tayo nagkulang at nagbalabis sa Diyos, sa ating kapwa at sa ating mga sarili. Panginoon, ikaw ang aming daan patungo sa Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, ikaw lamang ang katotohanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, ikaw ang buhay at buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang naming makapangyarihan sa iyong anak na pinakamamahal. Ang naming makapangyarihan, itinakita mo ang iyong paglingap sa iyong pagantig sa aming kalooban, upang ang pamumuhan na gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan. At ang mapagpagaling mong katapatan ay aming mapangatawanan sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Akong si Daniel ay nakakita ng isang malaking dagat na binabayo ng malakas na hangin kabilang. Mula sa dagat ay may lumitaw na 4 na iba't ibang dambuhala. Ang una ay parang leon, ngunit may pakpak ng agila. Nabulot ang mga pakpak nito. Umangat ito sa lupa at tumayong silang tao. Binigyan ito ng isipan ng tao. Ang kalawa ay mukhang uso. Ang dalawang paa lamang nito sa huli ang inilalakad at may kagat pang 3 tadyang. May tinig na nag-utos dito. Sige, magpakasawa kayo sa karne. Ang ikatlo ay kawangis ng leopardo. Ito ay may 4 na pakpak sa likod.
apat ang ulo at binigyan ng kapangyarihan. Pagkaraan, nakita ko ang ikaapat na hayop. Nakatatapong itong tingnan at mukhang napakalakas. Bakal ang ngipin nito at tanso naman ang mga panga. Niludurin ng bibig nito ang anumang mapagat at tinatadyakan ang matira doon. Kaiba ito sa tatlong nauna, pagkat ito ay may 10 sungay. Pinagmasdan ko mabuti ang mga sungay at nakita kong may tumutubo pang isa. Ang 3 sungay ay nabunot upang magkaroon ng tuwang ang sungay na tumutubo. Ito ay tulad ng tao, may mga mata at bibig. Nakapangingilabot ang sinasabing ngipin. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya ay naglilingning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Huwaring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya ay 1,000,000, bukod pa sa milyon-milyong nakaantabay. Humanda na siya sa paggagawad ng hatol at binuksan ang mga akyat. Dahil sa kakilakilabot ng mga bagay na sinasabi ng sungay, naakit akong manood hanggang sa mapatay ang ikaapat na hayop at ihagis sa apoy. Yang ibang hayop ay inalisa ng kapangyarihan, ngunit pinanatiling buhay ng konti pang panahon. Patuloy ang aking pakitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan, at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa, at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa tubunan, dakila'y kapulihan ang poong magpakailanman. Dakila'y kapulihan ang poong magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bundok at mga burol. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakila'y kapulihan ang poong magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng tumutubo sa lupa. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakila'y kapulihan ang poong magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bukal ng tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakila'y kapulihan ang poong magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga dagat at mga ilog. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakila'y kapulihan ang poong magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga balyena at lahat ng nilikhang nasa tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakila'y kapulihan ang poong magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng ibon sa himpapawid. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakila'y kapulihan ang poong magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga kawan at mga mahihilap na hayop. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakila'y kapulihan ang poong magpakailanman. Magsitayo po tayo.
kaligtasang pag-asa upang ating matamasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Luke. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, sinabi na Jesus sa kanyang mga alagad ng isang talinghaga, tignan ninyo ang puno ng igos at iba pang punong kahoy. Kapag nagkadahon na ito, alam na ninyo malapit na ang tag-araw. Pwede naman kapag nakita ninyo nangyayari ang mga ito, malalaman ninyo malapit nang maghari ang Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang lahat ng tao na bubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko hindi pagkakabulat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, Kristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Yung nakakompleto ng Lubina, practice nyo na to sa simbang gabi. Congratulations. Pero hawakan niyo pa rin ang inyong panalangin hanggang bukas para sa kanyang kapistahan. Sa halos mga nakaraan at nagdaang mga ibanghelyong ating narinig at pinagnilayan kapag nagsisimba kayo araw-araw, halos medyo hindi maganda sa tainga yung mga ginamit na mga imahe. Kaya naman kapag na-imagine nyo ay talagang at minsan matatakot kang totoo at maminilabot kumbaga. Normal lamang yun. Pero kahit nasa bandang dulo, nagsabi pa rin si Jesus, mawawala ang langit at lupa. Can you imagine walang langit at lupa? Can you imagine that? Of course not. Paano kaya ang itsura ng ganun? Pero ang pinakamagandang balita doon ay ngunit ang mga salita ko hindi magkakabulat. Para bagang lahat ng pangako ng ating Panginoon natutupad. Lahat ng kanyang sinabi, yun ang magaganap. Kaya marami, yun ang ating panghawakan. Doon tayo kumapit. Doon tayo magtiwala ng mabuti. Huwag natin itong bibitawan kapag yan ang magdadala sa atin sa kanyang kaharian. Yan ang magdadala sa atin sa kalulhatian. Yung pagtitiwala sa salita ng Diyos, sa mga salita mismong namutawi sa bibig ng ating Panginoon, doon nagsisimula ang lahat ng himala. Doon nagsisimula ang milagro. Kapag tayo ay kumakapit sa ating sa salita ng ating Panginoon. Kaya lang ang problema, pag minsan mayroong problema, kakalimutan nyo naman. Diba? Nauuna kasi pag minsan ng emosyon, kapag nandyan na yung kaaway mo, kung hindi nagbabayad sa'yo, ang utang, makalimutan mo na yung mga salita ng Diyos. Nyamatan. Diba? Nagbabago ang lahat, hindi ba? Oo. Yung pag nakasalubong mo ang mga marites, Mari, ano bang latest? Yung dami na, wala kayong one. Wala na sa social media. Alam nyo na ngayon, ha? Bari-bari ako, dayo-dayo sa mga marites ang pangalan. Yun ang update ngayon sa social media. Pag minsan dapat alam natin, di ba? Tinawag ka ng marites, hindi mo pa alam. O yun nga, halimbawa na sa lubong mo yung mga nagtitrismis sa'yo. Kung alala mo pa ba yung sinabi ni Jesus? Alam na. Parang ang sarap sunugin yung bahay nila, di ba? Pakaganti man lang, no? Pero yun na. Huwag tayong makakalimot. Sana ay maalala natin ang mga pangako ng ating Panginoon. Higit sa lahat, sana kapag may pinagdadaanan tayo, ano kapag medyo
medyo mahina tayo, kumbaga, may na-hospital tayo mahal sa buhay, those things, ano. So, kaya makakalimutan. Sabi ng ating Panginoon hindi kita malilimutan, hindi kita pababayaan. Kalilimutan iyon. Importante yun sa atin. Habang tayo naghanap po sa mundong babaw, ipitin niyo yun palagi. Kahit kapag minsan wala na tayong gana, wala na tayong lakas, yun ang magbibigay sa atin ang dahilan upang magpatuloy pa. Kasi yung ibig sabihin ng langit at lupa mawawala. Minsan kahit na yung talagang matalik ng kaibigan, hindi naman dahil sa iniwang ka, you know what I mean? Minsan may problema rin siyang sarili, di ba? May kanya-kanya tayong problema di ba? Kahit ay makadugo mo pa pag minsan, iiwanan ka talaga. Di ba? Pero ang Panginoon, hindi ka iiwanan. Kaya umapit tayo sa kanyang salita. Yan ang magbibigay sa atin ng lakas, ng grasya, upang maging lalong lumakas ka. Kapag nagtitiwala tayo sa salita ng Diyos, nagsisimula ang tunay na himala. Ganun si Maria, di ba? Anong sabi niya? Ako'y alipin ng Diyos. Mangyari nawa ang sinabi ng kanyang Panginoon. Ganun din sana tayo. Sundan natin si Maria. Amen. Magsitayo tayong lahat. Tinatawag tayo ng Panginoon na magbantay sa kanyang muling pagbabalik. Italangin natin, Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Panginoon, kasaysayan, palakasin mo kami. Ang simbahan naway makatugon sa tawag ng pagbabalik loob at pagbabago. Manalangin tayo. Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Ang mga taong may mabuting kalooban, naway sama-samang tumilot para wakasan ang pag-aaway at sigmaan, pangapi at kawalang katarungan. Manalangin tayo. Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Ang ating kamulatan sa presensya ni Kristo, naway higit pa nating palawigin sa ating mga dukha at mga naghihirap na kapwa. Manalangin tayo. Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Ang mga may sakit, naway pagkalooban ng lakas at pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Ang ating mga yumaong kamag-anak at kaibigan, naway maranasan ng walang hanggang kaligayahan sa piling ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Sa katahimikan na dulog natin sa Diyos ang ating mga personal na panalangin. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo ang aming mga panalangin kapag kalupos namin ng sapat na biyayang kinakailangan namin sa araw-araw upang kami patuloy makapaglikod sa iyo at sa aming kapwa. Hinihiling natin kay Kristo ang aming tagapagligtas ngayon pagpasawalang hanggan. Amen. Sa pagpapala
sa mga makapangyarihan. Tanggapin mo ba ng Panginoon kung maghahati sa iyong mga kamay? Sa makurihan niya, karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niya. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga banal na aral na iyong pinagutos na aming italaga sa pagsamba sa iyong ngalan at upang kami pagidapating kaunlakan ng tapat na pagmamahal. Gawin mo ang iyong mga utos ay sundin namin kailanman sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayo ang Panginoon. Mula sa Diyos sa iyong puso at diwa. Inaas namin sa Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Dapat na siya ay pasalamatan. Ang maraming makapangyarihan, tuloy ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siya, ang salitang katuungo at kapiling ng lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinug mo para kami sa gilid palayan, kaya't siya'y pinalingan ng mahal na Berhen, na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo, at kang pinagsabay ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang mabukas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga kinagsisawat at papuri sa iyo na walang bay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ang malaming banal, ikaw ang bukalan ka ng kabanalan kahit sa pamagitan ng Espiritu, may banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bawi na pinitiis ang pusang loob na maging handog, ginawa kanyang pinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya, nilupot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang makulong gawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, nilabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago walang hanggang tipan, ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Itayo po ang Ipagpunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak ay tinayari namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay ng kalis na nagkakaroon ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat kami sa rapo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay maabuklod sa pagkakalisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong simbahan na kinap sa buong daigdig, kuskusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, tubartuloy namin mag-bispo at ang kanang kaparikan. Palalahan mo rin ang mga kapatid namin dahil dahil na nagpakasin sa rin mabubuhay, ngayon din lahat ang mga pumanaw, kaawaan mo sila patuloyin sa iyong lunagan. Kaawaan mo pagkinapatin kami lahat ng kasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahalaga rin Maria ng Diyos, kaysa na sila ng tapat na esposo, kaysa na mga apostol, kaysa na San Guillermo mo, kaysa na Lorenzo at lahat ng mga banal, na nabuhay ibig sa daigdig ng kalugulugod sa iyo. Makipagbiruan namin ang pagpupuri sa kararaman mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng banal pupuri sa iyo, at sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Ama, ang Diyos nating mapagkalina. Hinihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, paglalaban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalan, dahil sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming tinahan, abitan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapulihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Kung ay mga pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala, paglalaban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito sa Jesus ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, mga palatayang naaniyakan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita ko lamang ay gagaling na.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagkaluan mo ng pagkasalo ng sa iyong kagalakan, ay namin nawag lumingon sa pinanggalingan, itong banal na pakikinabang upang kami huwag mawalay sa iyo na aming hantungan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At pagpalain kayo ng mga Panginoon Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na misa at ang ating pagdalabina, mayroon ng taglay, kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Picture mo kaya? Picture po. Ay, picture. Sabi, si picture lang daw tayo. Ready?